Isang maaliwalas na umaga ng tagsibol noong 1995 sa lungsod ng Paris. Sa isang maliit na kafe sa gilid ng makikitid na kalye, naroon si Miguel, isang binatang barista na masinop na naghahanda ng mga tasa ng kape. Si Miguel ay 24 na taong gulang, matipuno at may nangingislap na mga mata na puno ng pangarap. Lumaki siya sa hirap, ngunit buo ang loob at puno ng pag-asa. Tuwing umaga, habang humahalo ng gatas sa kape, naiisip niya ang kanyang mga pangarap. Ang makapagpatayo balang araw ng sariling kafeterya o maliit na restaurant. Bagaman dayuhan sa banyagang lungsod na ito, buo ang loob ni Miguel na magsumikap. Iniwan niya ang kanyang bayan upang hanapin ang kapalaran sa Europa at napadpad siya sa Paris, ang lungsod ng liwanag at pangarap. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga alaala ng pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ang kanyang ina na may karamdaman at ang nakababatang kapatid na pinapaaral niya. Sila ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagod at lungkot ay nagpapatuloy si Miguel sa bawat araw. Sa cafe kung saan siya nagtatrabaho, kilala si Miguel sa kanyang mabait na ngiti at mahusay na serbisyo. Kahit simple lang ang kanyang pamumuhay, dala niya ang determinasyon at pusong mapagbigay. Sa tuwing maglalagay siya ng umaasong tasa ng cappuccino sa mesa ng parokyano, napapangiti siya dahil alam niyang sa mumunting paraang ito, may napapasaya siyang iba. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may munting lungkot at pag-aalala. May mga pagsubok na nagpapabigat sa kanyang puso na hindi nakikita ng mga customer. Naging barista si Miguel hindi dahil ito ang kanyang pangarap mula pagkabata, kundi dahil ito ang pagkakataong ibinigay ng tadhana upang maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo sa Maynila, pinangarap ni Miguel na maging isang chef o kaya'y isang manunulat. Mahilig siyang mag-eksperimento noon sa kusina kasama ang kanyang ina at sumulat ng mga tula tungkol sa buhay sa probinsya. Subalit nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang karamdaman, biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Miguel. Kinailangan niyang isantabi ang sariling pangarap upang tugunan ang gastusin sa bahay at sa pagpapagamot ng ina. Isang oportunidad ang dumating ng may kamag-anak. Silang nag-alok ng trabahong tagapagluto sa Europa. Bit-bit ang maliit na bagahe at malaking pangarap para sa pamilya, lumuwas si Miguel papuntang France. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa halip na agad maging tagapagluto sa isang restaurant, nag-umpisa siya bilang tagahugas ng pinggan sa kusina ng isang kafe. Dumanas siya ng samut-saring hirap at pangungulila. Ilang buwan ang lumipas, at dahil sa kanyang kasipagan at magandang pag-uugali, na-promote siya bilang barista. Natuto siyang maghanda ng iba't ibang klase ng kape, espresso, latte, cappuccino. Mga bagay na dati ay nababasa lang niya sa mga libro. Sa kabila ng bagong kasanayan, mababa pa rin ang sahod ni Miguel at kadalasan ay salat sa pera. Karamihan ng kanyang kinikita ay ipinapadala niya sa Pilipinas para sa pangangailangan ng kanyang ina at pag-aaral ng kapatid. Madalas ay tinitiis niya ang sariling gutom o pangungulila, makapagpadala lang ng kaunting salapi sa kanila. Ang dahilan kung bakit siya narito sa Paris bilang barista ay hindi dahil sa luho o sariling ambisyon, kundi dahil sa pagmamahal sa pamilya at sa pangarap niyang maiangat ang kanilang kalagayan. Ito ang krus na pasan ni Miguel araw-araw habang nagtitimpla ng kape. Ang pangakong hindi siya susuko para sa mga mahal sa buhay. Sa kanyang trabaho sa kafe na pinangalanang Le Petit Jardin, maraming pagsubok na hinaharap si Miguel. Isang umaga, dumating ang isang kilalang customer na laging nakasuot ng mamahaling Amerikana. Pikon at mainitin ang ulo ng customer na ito. Masyadong mapait ang espresso, reklamo ng customer sa malakas na boses, kahit sinundan naman ni Miguel ang tamang timpla. Magalang na humingi ng paumanhin si Miguel at nag-alok na palitan ang inumin. Habang naghahanda siya ng panibagong tasa, ramdam niya ang nanunusok na tingin ng customer at ng kanyang manager na si Monsieur Bernard.
isang Pranses na may edad na at mahigpit magpatakbo ng kafe. Si Monsieur Bernard ay laging nakamasid, tinitiyak na mabilis at mahusay ang serbisyo. Minsan, kapag hindi agad nakakapagligpit ng mga tasa si Miguel dahil sabay-sabay ang mga order, nakakarinig siya ng matigas na salita mula sa matanda. "Bilisan mo, Miguel, hindi tayo pipitsugin na tindahan." Nasasaktan man sa mga salita, tinitiis ito ni Miguel bilang bahagi ng sakripisyo. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, mag-isa siyang umuuwi sa maliit na silid paupahan sa itaas ng isang gusali. Doon, sa katahimikan, sumasagi sa isip niya ang pagod ng maghapong trabaho at ang lungkot na walang pamilya sa tabi. Sa personal na buhay, ang tanging kaibigan ni Miguel ay ang kanyang kasamahang si Camille, isa ring barista sa kafe. Si Camille ay palangiti, mapagbiro, at siyang nagpapagaan ng loob ni Miguel kapag nahihirapan siya. Ngunit kahit may kaibigan, hindi pa rin maiwasan ni Miguel ang makaramdam ng lungkot sa banyagang lugar. Paminsan-minsan, isinusulat niya sa isang liham ang nararamdaman at mga nangyayari sa kanya upang ipadala sa kanyang ina. Sa liham na iyon, hindi niya binabanggit ang mga pangaalipusta ng ilang customer o ang mga gabing umiiyak siya sa pagod. Sa halip, ikinukwento niya ang magagandang tanawin ng Paris at sinisigurong sabihing maayos siya, kahit pa sa puso niya ay tila pabigat ng pabigat ang pasanid. Isang pagsubok din ang araw-araw na pakikitungo sa iba't ibang tao sa kafe. May mga turistang mababait at nagbibigay ng tip, ngunit may mga lokal na katulad ng reklamador na customer kanina na hindi marunong umunawa. Minsan, nakakaranas din si Miguel ng diskriminasyon dahil sa kanyang kulay at lahi. May ilang nag-aakala na mababa ang kanyang kakayahan dahil isa siyang dayuhan. Subalit sa halip na sumama ang loob, ay nginingitian na lamang niya ang ganitong mga tao. Iniisip niya na lang na darating din ang araw na maipapakita niya ang kanyang galing at mapapatunayan ang sarili. Hindi kompleto ang kwento ni Miguel kung walang mga tauhang naglalagay sa kanya sa alanganin. Bukod kay Monsieur Bernard na mahigpit at minsan ay matapobre, nariyan din si Rene, isa sa mga kasama niyang tagapagluto sa kafe. Si Rene ay kapwa niya dayuhan din, taga Belgium, ngunit may pagkasiloso at laging nakikipagkompetensya. Tuwing pinupuri ng isang customer ang masarap na timpla ng kape ni Miguel, sinisigurado ni Rene na mabaliwala ito sa harap ni Monsieur Bernard. Siguro tsamba lang, madalas sambitin ni Rene na may halong pang-iinggit. Hindi alam ni Miguel kung bakit mainit ang dugo sa kanya ng kasama, ngunit pinipili niyang umiwas na lamang sa gulo. Isang gabi, matapos magsara ang kafe, hinarap ni Miguel ang isa pang pagsubok na literal na naglagay sa kanya sa panganib. Habang binibilang ni Monsieur Bernard ang kinita sa kahera, biglang pumasok ang dalawang lalaki na may malalakas na pangangatawan, mga lokal na kilala sa paggawa ng gulo sa mga kalapit na tindahan. Sila ay sina Thierry at Marco, mga tauhan ng isang sindikatong nangonggotong sa mga negosyo sa lugar. Nakatikom ang kamao ni Terry habang nagsalita. "Alam niyo na ang patakaran. Lingguhan kung maningil ang protektadong grupo. Handang-handa na ba ang sobre ngayong linggo, Monsieur?" Nakita ni Miguel kung paano nangatal sa takot si Monsieur Bernard habang palihim na inilalabas ang isang sobre ng pera mula sa kaha. Halatang masama ang loob ng matanda na magbigay, subalit wala siyang magawa. Nakuyom ang mga kamay ni Miguel sa kanyang tagiliran. Hindi niya gusto ang nasasaksihan, ang pang-aapi sa amo niya at sa kanilang hanap buhay. "Wala po kami ngayong sobra." Nabigkas ni Miguel, ngunit mabilis siyang siniko ni Monsieur Bernard bilang hudyat na manahimik. Sumulyap si Thierry kay Miguel, itinaas ang kilay. "Sino ka para makialam, bata?" mariing sabi nito. Napaurong si Miguel. Alam niyang di hamak na mas malaki at mas maraming kasama ang mga ito kung sakali. Sa puntong iyon, lumapit si Camille mula sa likuran. Halatang kabado rin, ngunit buong tapang na nagsabi, "Pasensya na po.
Eto po ang naihanda namin. Iniabot niya ang sobrang naglalaman ng pera. Sinunggaban iyon ni Marco at nagbabala. Siguraduhin sa susunod, eksakto o mas higit pa. Ayaw naming nakakakita ng kumukontra. Bago lumabas ang dalawang lalaki, sinamaan pa nila ng tingin si Miguel at Camille. Nang makaalis na ang mga goons, saka lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kinausap si Miguel ni Monsieur Bernard. Miguel, iwasan mo nang makialam sa kanila. Mapapahamak tayo. Seryosong babala ng matanda. Tumango si Miguel kahit kumukulo ang dugo niya sa sistema ng pangungutong. Naroon ang kontrabidang puwersa na handang manakit para lamang sa pera. Isa itong dagok sa prinsipyo ni Miguel, ngunit kinailangan niyang magtimpi upang di mapahamak ang sarili at ang mga katrabaho. Sa gabing iyon, umuwing may gusot ang noo ni Miguel. Nadaragdagan ang alalahanin niya. Bukod sa pamilya at trabaho, paano kung isang araw ay muli silang gipitin ng sindikato? Hindi pa rito nagtatapos ang listahan ng mga hadlang sa buhay ni Miguel. Sa mga ordinaryong araw, si Monsieur Bernard man ay tila kontrabida sa mga munting kagustuhan ni Miguel, tulad ng pagbabawal nitong mamigay ng libreng pagkain o kape sa mga pulubi sa labas ng kafe. Negosyo ito, hindi charity, madalas paalala ng kanyang amo. Masakit man, naiintindihan ni Miguel ang punto. Kailangang kumita ang kafe. Ngunit bilang taong may mabuting kalooban, hindi mapigilan ni Miguel na maawa sa mga nakikita niyang naghihikahos sa lansangan habang sila'y nagtitinda ng mamahaling kape. Sa tuwing nakakakita siya ng matandang pulubi sa labas na nanginginig sa ginaw, tila kumikirot ang puso ni Miguel at napapaisip kung paano makatutulong kahit sa maliit na paraan. Sa gitna ng mga pagsubok at pagod, ang tanging nagpapagaan sa araw-araw ni Miguel ay si Camille. Si Camille ay katrabaho niyang waitress at barista rin sa Le Petit Jardin. Maganda ang kanyang ngiti, may bahagyang kulay kape ang buhok at laging may suot na maliit na krusipihong kuwintas. Naging magkaibigan sila ni Miguel mula nang dumating si Miguel sa kafe. Siya ang unang lumapit at nagpakita ng kabaitan sa binata noong hindi pa gaanong bihasa si Miguel sa wikang Pranses. Tinuruan niya ito ng tamang pagbigkas ng mga salitang ginagamit sa pagsaserve sa mga customer at naging tagapagsalin minsan kapag hirap si Miguel magpaliwanag. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalim ang samahan nila. Tuwing break time, sabay silang nagkakape sa isang mesang nasa sulok ng kafe, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Naibahagi ni Miguel kay Camille ang tungkol sa pamilya niya sa Pilipinas, kung gaano niya kamahal ang ina at kapatid niya, at ang mga sakripisyong ginagawa niya para sa kanila. Naikwento rin ni Camille ang kanyang buhay. Lumaki siyang nasa pangangalaga ng isang tiyahin matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Ang cafe na ito na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin, na siyang si Monsieur Bernard pala, ang kinamulatan niya. Si Monsieur Bernard ay mahigpit ngunit mabuti naman ang puso at itinuring na ring anak-anakan si Camille. Kaya pala protektado rin siya nito at tutol si Monsieur Bernard na mapalapit ang sino mang manliligaw sa dalaga. Sa kabila nito, hindi mapigilan ni Miguel ang unti-unting pagpatak ng pag-ibig sa kanyang puso para kay Camille. Maging si Camille man ay nahuhulog na rin ang loob sa mabait at matapang na binata. Hindi man lantaran ang kanilang pagtatangi, makikita ito sa maliliit na bagay. Sa paraan ng pagngiti ni Camille tuwing dumarating si Miguel sa umaga. Sa pag-alala ni Miguel na ipagtira si Camille ng paborito nitong pastry bago pa maubos sa display. At sa tahimik na pagsasalo nila sa isang payong tuwing umuulan at sabay silang umuuwi hanggang kanto. Isang gabi, matapos ang insidente sa pangungotong, naupo sila sa isang bench sa malapit sa kafe bago maghiwa-hiwalay. Tahimik na gabi iyon at tanaw nila ang mga ilaw ng Eiffel Tower sa malayo. Ramdam ni Miguel ang bigat ng balikat niya dahil sa mga nangyari. Napansin ito ni Camille, "Ayos ka lang ba?" Malambing niyang tanong
habang nakapatong ang kamay sa braso ng binata. Tumingin si Miguel sa kanya. Nakita ang pag-aalala sa mga mata ng dalaga at tila kusang gumaan ang pakiramdam niya. Kakayanin. Salamat sa pag-aalala mo, Camille. Mahina niyang tugon sabay ngiti ng bahagya. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa mga sandaling iyon, parehong mabilis ang tibok ng kanilang puso. Nais ni Miguel sabihin kung gaano kahalaga si Camille sa kanya, kung paanong ang bawat ngiti nito ay nakapagpapawala ng pagod niya. Si Camille naman, nais humilig sa balikat ni Miguel at ipakitang handa siyang sumuporta. Subalit parehong nag-aatubili ang dalawa na ilantad ang tunay na nararamdaman. Sa halip, hinawakan ni Camille ang kamay ni Miguel nang saglit at sinabing, "Narito lang ako, hindi ka nag-iisa." Sapat na ang mga salitang iyon para maramdaman ni Miguel na may katuwang siya sa labang kanyang pinagdaraanan. Sa pag-usbong ng kanilang pag-iibigan, mas lalong naging matatag si Miguel sa pagharap sa buhay. Alam niyang kailangan niyang magtagumpay hindi lang para sa pamilya sa Pilipinas, kundi na rin para sa posibilidad ng isang magandang kinabukasan kasama si Camille. Ang kanilang tahimik na pangunawa at pagsuporta sa isa't isa ay naging kanlungan nila mula sa magulong mundong kanilang ginagalawan. Isang umagang makulimlim, habang abala si Miguel sa pagtitimpla ng kape, natanaw niya mula sa bintana ng kafe ang isang matandang pulubi na palagi niyang nakikita sa tapat ng kalye. Nakatitig ito sa malayo habang nagkukubli sa ilalim ng lumang jacket. Maputla ang matanda at tila nanghihina. Nakaramdam ng habag si Miguel. Naalala niya ang bilin ni Monsieur Bernard na huwag magbigay ng kahit ano sa mga pulubi dahil baka dumami ang mga ito sa tapat ng tindahan at makagambala sa mga customer. Ngunit sa umagang ito, hindi natiis ni Miguel ang nakikitang paghihirap ng matanda. Sininyasan niya si Camille na tatakas muna siya saglit sa gawain. "Sandali lang, magdadala lang ako nito." Bulong niya habang may kinukuhang isang tasa ng mainit na kape at tinapay na tirang croissant mula sa kitchen. "Mag-ingat ka, baka makita ka ni Tio Bernard." Mahina ngunit nag-aalalang paalala ni Camille. Tumangulang si Miguel at lumabas ng kafe. Bitbit ang kape at tinapay. Dahan-dahan siyang lumapit sa matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng bangketa. Ngumiti si Miguel at iniabot ang tasa ng kape. "Bonjour po. Heto, mainit na kape para sa inyo," sabi niya sa matanda habang marahang inaabot ito. Nagulat ang matandang lalaki at bahagyang nag-angat ng tingin. May luha sa gilid ng kanyang mga mata na di napansin ni Miguel agad. "Para sa akin ba ito, hiho?" Nanginginig ang tinig ng matanda. Halatang hindi sanay na may nagmamagandang loob sa kanya. "Opo, tanggapin niyo po. May tinapay din po rito. Baka nagugutom kayo," sagot ni Miguel sa mababang boses. Baka sakaling marinig ng kanyang boss mula sa loob. Nang abutin ng matanda ang tasa, napansin ni Miguel na namumula ang mga kamay nito sa lamig. Agad niyang isinuot ang sariling scarf sa leeg ng matanda upang kahit paano'y mainitan ito. Nagulat muli ang pulubi. "Napakabuti mo. Ano ang pangalan mo, binata?" Tanong niya habang mahigpit na hawak ang baso ng kape na para bang ito'y isang mamahaling regalo. "Miguel po ang pangalan ko," anya habang nakangiti. "Kayo po, ano pong pangalan nila?" Sumagot ang matanda ng may paghahalong pag-iling. "Isang matandang ulila. Tawagin mo na lang akong Lucien." Hindi man batid ni Miguel, ang pangalang Lucien ay may bigat sa nakaraan ng matanda. Ngunit sa sandaling iyon, hindi importante kay Miguel kung sino o ano ang nakaraan nito. Ang mahalaga, maibsan kahit kaunti ang gutom at lamig na nararanasan ng kapwa niya tao. Nakangiti siyang tinapik ng bahagya ang balikat ni Tatang Lucien at sinabing, "Nariyan lang po ako sa kabila kung may kailangan pa kayo, ha? Balikan ko lang po sandali ang trabaho ko." Tumango ang matanda. Hawak ang kape na para bang ito'y nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. "Salamat, Miguel.
Pagpalain ka nawa. Mahina ngunit taos-pusong sabi niya. Agad na bumalik si Miguel sa loob ng cafe bago pa mapansin ng kanyang mahigpit na boss. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng kunot noong tingin ni Monsieur Bernard. Saan ka galing? Maraming order ang naghihintay. Masungit na sita nito. Saglit na natigilan si Miguel, iniisip kung ano ang isasagot. Bago pa man siya makapagpaliwanag, lumapit si Camille at maagap na nagsabi, Pasensya na tiyo. Inutusan ko lang po si Miguel na kunin yung supplies na naiwan sa labas. Isang maliit na kasinungalingan iyon upang iligtas si Miguel sa gulo. Tiningnan silang pareho ni Monsieur Bernard, nagtaas ng kilay at nagbuntong hininga. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Sagot na lamang niya, sabay iling habang papasok sa opisina sa likod. Nagpalitan ng ngiti sina Miguel at Camille. Tahimik na pasasalamat at pag-unawa ang nakapaloob doon. Nagpatuloy ang kanilang trabaho na parang isang karaniwang araw. Ngunit makalipas ang 10 minuto, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang gumulantang sa kanila at sa mga customer ng cafe. Sa labas ng bintana ay narinig ang sunod-sunod na pagpreno ng mga gulong. Screech! 10 magagarang itim na sasakyan ang huminto mismo sa harap ng maliit na cafe. Mga kotseng kumikinang sa kinis, limusin at mga mamahaling sedan na hindi karaniwang nakikita sa kanilang kalye. Nagtinginan ang mga tao sa loob, nagbulungan ang mga customer, ang iba'y tumayo pa upang sumilip. Maging si Monsieur Bernard ay napasilip mula sa pintuan ng kanyang opisina. Gulat at pagtataka ang ekspresyon sa muka. Bumaba mula sa mga sasakyan ang ilang kalalakihan na nakasuot ng itim na suit at tie, halatang mga bodyguard o chauffeur. Agad silang pumuwesto na animoy naghahanap ng kung sino. Isa sa kanila, isang matangkad at matikas na lalaki na may suot na earphone sa tainga, ang pumasok sa pintuan ng cafe. Tahimik ngunit may awtoridad siyang naglakad papunta sa counter, kung saan naroon si Miguel at Camille na litong-lito at nagtataka. Excuse me, monsieur. Mahinahon ngunit madiin na wika ng lalaki. Sino po sa inyo si Miguel? Napakunot noo si Miguel at kinabahan. Bakit siya hinahanap ng isang di kilalang Ginoo na may kasama pang napakaraming kotse? Sumagi agad sa isip niya na baka may nagawang pagkakamali at siya'y ipapahuli. Marahan siyang nagtaas ng kamay. Ako po si Miguel, sagot niya, kinakabahan at napalunok. Napatindig si Camille sa tabi niya, wari handang umalalay. Si Monsieur Bernard na may lumapit na rin, hindi maitatago ang pag-aalala at pagkabigla sa nangyayari sa kanyang tindahan. Ngumiti ng bahagya ang nakasuot na lalaki at tumango. Maaari ba kayong sumama sa amin sandali? Huwag po kayong mag-alala. Gusto lamang may makausap sa inyo. Magalang, ngunit misteryosong sabi nito sa Tagalog na may bahagyang accent. Lalong nagtaka si Miguel kung bakit kabisado nito ang pangalan niya at kung sino ang nais makipag-usap. Saglit siyang napatingin kay Camille na nooy nakahawak sa kanyang braso. Sasama ako, ang nagmumurang loob na sabi niya kahit hindi pa lubos na uunawaan ang sitwasyon. Pero pwede po bang malaman kung tungkol saan ito? Nagpalitan ng tingin ang ilang mga bantay na nasa pintuan, waring nagbabantay sa paligid. Muling nagsalita ang lalaki. Ngayon ay mas binabaan pa ang boses. May nais lamang pong magpasalamat sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas kayo sa amin. Naguluhan si Miguel. Magpasalamat? Sino? Sumagi sa isip niya ang matandang pulubi. Wala nang iba pang di pangkaraniwang nangyari sa araw na iyon bukod sa pagtulong niya kay Tatang Lucien kanina. Ngunit hindi niya lubos sa kalaing ang simpleng pagtulong na iyon ay humantong sa ganitong tagpo. 10 magagarang sasakyan at mga bantay na parang mula sa isang pelikula. Narinig ni Miguel ang tinig ni Monsieur Bernard mula sa likuran. Ano bang nagawa nitong batang ito at hinahanap niyo? May problema ba? Halatang nag-aalala ang kanyang boss. Marahil iniisip na baka nakainggitan ng mali si Miguel o nakasaksi ng krimen.
Tumugon ang lalaki ng magalang, "Wala pong kasalanan ng empleyado ninyo. Sa katunayan, kabutihan ang kanyang nagawa. Naparito kami upang siya'y papurihan at bigyan ng gantimpala." Namangha ang lahat ng nakarinig. Si Camille ay napatingin kay Miguel nang may pagtataka at tuwa. Si Rene, na napasilip mula sa kusina, ay halos hindi makapaniwala at halatang inggit na inggit. Si Monsieur Bernard na may di makapagsalita agad. "Gantimpala? Para saan?" Usisa ni Monsieur Bernard. Ngumiti lang muli ang lalaki. "Ipapaliwanag po ng amo namin. Maaari na po ba naming hiramin si Miguel ngayon? Babalik po siya agad matapos ang pag-uusap." Halata ang paggalang sa tono, ngunit kita ring hindi sila tatanggap ng pagtanggi. Malumanay na tumango si Miguel, bagaman ang kanyang puso ay mabilis ang kabog. "Sige po, sasama ako, Anya." Kinuha niya ang kanyang manipis na jacket na nakasabit sa likod ng counter. Bago siya lumakad palabas, hinawakan ni Camille ang kanyang kamay, mariing pinisil. "Mag-iingat ka, Miguel," bulong niya, bakas ang pag-aalala sa muka. Ngumiti si Miguel upang pakalmahin siya. "Babalik ako, pangako," tugon niya bago binitiwan ang kamay ng dalaga. Sinundan siya ng tingin ni Camille at ni Monsieur Bernard habang siya'y inilalakad palabas ng kafe, napapaligiran ng mga nakaitim na bantay. Sa labas, binuksan ng isang chauffeur ang pintuan ng pangalawang kotse, isang itim na limousine, at magalang na inanyayahan si Miguel na pumasok. Sa loob ng sasakyan, hindi muna niya nakita kung sino ang naroon dahil tinted ang mga bintana. Pag-upo niya sa malambot na upuan, doon niya napansin ang isang figura sa dulong bahagi ng loob. Isang nakatatandang lalaki na nakasuot ng magarang Amerikana. Maayos ang ayos ng buhok at may tungkod na nakasandig sa tabi. May misteryosong ngiti sa labi ng matanda at kumikinang ang mga mata nito sa tuwa habang nakatingin kay Miguel. Bago pa man makapagsalita si Miguel, narinig niya ang pamilyar na tinig. "Miguel, anak, natatandaan mo pa ba ako?" Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang boses na yon, bagaman mas malakas at mas tiwala kaysa kanina, ay walang duda. Tinig iyon ni Tatang Lucien, ang pulubing tinulungan niya. Ngunit papaanong ang marungis na matanda na binigyan niya ng kape ay ngayon isang kagalang-galang na Ginoo na nasa loob ng limusina. Sandaling natigilan si Miguel, gulong-gulo ang isip at di agad makapagsalita. "Tatang Lucien, kayo po ba yan?" Usal niya matapos makabawi mula sa pagkabigla. Ngumiti ng malapad ang matanda at bahagyang tumawa. "Oo, ako ito. Ngunit hindi ako talaga isang pulubi kagaya ng inakala mo," sabi ng matanda, at marahang iniabot ang kanyang kamay upang tapikin ang kamay ni Miguel. "Ako si Lucien Beaumont at may malaki akong utang na loob sa iyo, binata." Dito nagsimulang umusad ang kotse. Kasunod ang iba pang sasakyan sa convoy, palayo sa cafe. Naiwan sina Camille at mga taga roon na nakatulala at palaisipan kung ano ang nagaganap, habang si Miguel naman ay patungo sa hindi pa niya alam na kapalaran kasama ang misteryosong matandang ito. Habang tumatakbo ang mahahabang kalsada ng Paris, sa labas ng bintana ng limousine, tahimik na nakaupo si Miguel sa tabi ng dating pulubi na ngayon ay nakilalang si Lucien Beaumont. Pinipigil niya ang sariling magtanong ng napakarami kahit nag-uumapaw ang kanyang pagkalito at kuryusidad. Si Ginoong Lucien ang unang bumasag sa katahimikan. "Alam kong marami kang tanong, Miguel. Hayaan mong ipaliwanag ko ang aking kwento," wika niya sa mababang tinig. Tumango naman ang binata, nakikinig ng mabuti. Nagsimula ang matanda. Lucien Beaumont pala ay isang mayamang negosyante noong kanyang kabataan. Ipinanganak siya sa isang marangal na angkan at sa buong buhay ay nagpalago ng kayamanan mula sa industriyang pagmamanupaktura. Subalit sa kabila ng tagumpay, nag-iisa na lamang siya sa buhay. Ang kaisa-isa niyang anak na lalaki ay nasawi 10 taon na ang nakakaraan sa isang malagim na aksidente.
Sa pagkawala ng anak, nawalan ng ganang mabuhay si Ginoong Lucien. Napagtanto niyang ang mga naipon niyang yaman ay walang kahulugan kung wala siyang kasama o tagapagmana na mapagkakatiwalaan. Dagdag pa niya, nagkaroon ng matinding alitan sa loob ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang nakababatang kapatid na nagngangalang Victor, ay naghangad umano ng kanyang kayamanan. Si Victor Beaumont ay isa sa mga nagmamaneho ng isa sa mga sasakyang nasa unahan nila ngayon bilang bahagi ng entourage. Subalit nagtiim ang bagang ni Ginoong Lucien habang ikinukwento niya kay Miguel na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ng pamangkin. Nag-away kami ni Victor dahil sa aking desisyon na hindi pa ipapamana sa kanya ang kumpanya. May mga ideya siya na labag sa prinsipyo ko. Mahina ngunit matigas ang boses ng matanda. Nang namatay ang aking anak, lalong naging gahaman si Victor. Naramdaman ko na parang hinihintay niyang mawala na rin ako. Napatingin si Miguel kay Ginoong Lucien. Kita niya ang lungkot at panlilinlang na pinagdaanan nito. Sa takot na baka pag-interesan ni Victor o ng iba pang sakim ang buhay ko, naisipan kong magpalabas na naglaho ako pansamantala. Pagpapatuloy ng matanda. Nagkunwari siyang lumayo sa mata ng publiko, lumabas ng bansa at naglakbay. Ngunit sa totoo, nagbalat kayo siyang isang ordinaryong mamamayan, isang pulubi, upang tingnan ang mundo mula sa ibaba. Nais kong makita kung ano ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko, Miguel. At higit sa lahat, gusto kong makahanap ng taong may busilak na kalooban sa mundong puno ng kasakiman. Ani Ginoong Lucien sabay lingon kay Miguel. Kaya ilang buwan din akong namuhay sa lansangan, walang nakakakilala sa aking tunay na pagkatao. Labis ang gulat at pagkamangha ni Miguel sa mga narinig. Hindi niya akalaing ang pulubing inabutan niya ng kape kanina ay isa palang milyonaryong nagtatago sa simpleng anyo. Naalala niya ang sinabi ni Ginoong Lucien na parang ulila na lamang siya. Totoo pala ito sa diwa na wala na siyang pamilya na masasandalan o mapagkakatiwalaan. Ngunit, bakit po ako Ginoong Lucien? Marami naman pong taong mas malaki ang naitulong kaysa sa isang tasa ng kape. Tanong ni Miguel nang may kababaang loob. Huminto ang matanda sa pagsasalita sandali at marahang ngumiti kay Miguel. Miguel, hindi kape ang ipinagkaloob mo sa akin kanina, kundi malasakit at dignidad. Sa panahong pakiramdam ko'y wala na akong halaga at tao pa ba ako sa mundong ito? Binigyan mo ako ng respeto. Ibinigay mo ang pinakaabalang oras mo para sa isang estranghero. Isinakripisyo mo pa nga ang posibleng ginhawa mo sa trabaho. Alam kong pinagbabawal ng amo mo ang magbigay sa tulad ko, ngunit ginawa mo pa rin. Hindi ko malilimutan ang kabutihang loob na ipinakita mo. Paliwanag ni Ginoong Lucien, habang bakas ang sinseridad sa kanyang mga mata. Doon naunawaan ni Miguel na hindi ang laki o liit ng kanyang naitulong ang tinitingnan ng matanda, kundi ang kagandahan ng layunin sa likod nito. Ang simpleng tasa ng kape at tinapay at ang inialok niyang scarf ay naging tanda ng pagmamalasakit sa isang taong akala niya'y kapuspalad. Sa harap niya ngayon ay ang taong iyon, hindi kapuspalad kundi mayamang naghahanap ng tunay na kayamanan sa mundong ibabaw, ang kabutihan ng puso ng kapwa. Ikinuwento rin ni Ginoong Lucien kung paano siya natunton agad ng kanyang mga tauhan kanina. May suot siyang maliit na aparato, isang uri ng beeper, na pipindutin lamang niya kapag natagpuan na niya ang hinahanap. Nang ibinigay mo sa akin ang kape, Miguel, at nakita ko ang sinseridad mo, pinindot ko ang beeper sa bulsa ko. Iyon ang hudyat sa mga tauhan ko na narito na ako at dapat na nila akong puntahan, sabi ng matanda. Kaya pala makalipas lamang ng 10 minuto ay dumating ang mga sasakyan. Unti-unting napalitan ng paghanga at paggalang ang pagkagulat sa puso ni Miguel. Hindi ko po alam na ganoon pala ang nangyari. Natutuwa po ako na kahit paano'y naibsan ko ang kalungkutan ninyo. Wika niya. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang apron. Naroon pa rin ang sobrang sweldo niya na balak sanang ipadala sa pamilya.
Naiisip niya ngayon, napakapalad pa rin niya kumpara sa iba. At dahil sa isang mabuting gawa, isang himala ang dumating. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa isang malawak na bakuran. Narating nila ang isang marangyang mansyon sa labas ng Paris, napapaligiran ng mga matataas na punong kahoy at berdeng damuhan. Bumukas ang pinto ng limusin at inakay palabas si Ginoong Lucien ng isa sa mga gwardya. Pati si Miguel ay magalang na inalalayan palabas. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Ang mansyon ay tila direktang hango sa mga pahina ng isang lumang nobela. Malalaki ang haligi, may mararangyang eskultura sa harapan, at may malawak na hagdan ng bato patungo sa pintuan. Sa pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga nag-aalalang empleyado ng bahay. "Bienvenue, Monsieur Beaumont." Bati ng ilan, halatang tuwang-tuwa na makita ang kanilang amo na matagal na nawala. May isang matandang mayordoma na lumuluha habang hinahalikan ng kamay ni Ginoong Lucien. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo, Monsieur," anya. Tumango si Ginoong Lucien at ngumiti sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala si Miguel. "Ihanda ninyo ang pinakamahusay na almusal para sa aming bisita. Siya si Miguel, isang espesyal na kaibigan." Nagtaka man ang mga taga-silbi kung sino si Miguel. Sila ay nagpaalam upang tuparin ang utos ng amo. Sandaling napaiwan sina Miguel at Ginoong Lucien sa malawak na bulwagan ng mansyon. Mula sa mga bintana ay tanaw ang hardin na puno ng namumulaklak na rosas. Hindi pa rin makapaniwala si Miguel na nandito siya ngayon. Parang kanina lang ay nasa makipot siyang kusina ng kafe. Ngayon ay nasa mansyon ng isang milyonaryo. "Miguel," basag ni Ginoong Lucien sa katahimikan, "nais kong bigyan ka ng isang gantimpala bilang pasasalamat. Anumang naisin mo na kayang ibigay ng isang matandang tulad ko, hihilingin mo lang." Napakurap si Miguel at napatitig sa matanda. Hindi siya agad sumagot. Ang buong akala niya ay siguro ay bibigyan siya ng konting salapi o regalo. Sapat na iyon sa kanya. Ngunit ang sinabi ni Ginoong Lucien ay anumang naisin mo. Para kay Miguel na simpleng tao, tila sobra-sobra ito. "Ginoong Lucien, ang pagtulong ko po ay bukal sa kalooban at hindi naghihintay ng kapalit." Marahang sagot ni Miguel. "Malaking bagay na po sa akin na malaman na mabuti kayo at ligtas." Ngumiti si Ginoong Lucien, ngunit umiling. "Alam ko, Miguel, kaya nga higit kitang nais tulungan. Ang kabutihan mo ay nararapat suklian hindi lamang ng pasasalamat, kundi ng pagkakataong matupad ang pangarap mo at matulungan ang pamilya mo." Nabigla si Miguel nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa kanyang pamilya at pangarap. Nabanggit niya lang kanina habang nag-uusap sila sa sasakyan. Tunay nga yatang nakikinig ng mabuti sa kanya si Ginoong Lucien. "Sigurado po ba kayo? Baka po masyado itong marami." Nahihiyang tugon ni Miguel. Tumawa ng mahina ang matanda. "Marami na akong kayamanan na hindi ko alam kung saan gagamitin. Ipagkaloob mo sana sa akin ang kasiyahan na matulungan ka, Miguel. Ituring mong isang hamak na utang na loob ko ito." Nakangiting nagpumilit ang matanda at sa huli, napapayag na rin si Miguel na tanggapin ang tulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel na gumagaan ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan. Unti-unting sumilay ang isang pag-asa sa kanyang puso. Maaaring ito na ang simula ng pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ngunit lingid sa kaalaman ni Miguel, habang sila'y nag-uusap sa loob ng mansyon, may mga matang nanonood mula sa di kalayuan. Si Victor Beaumont, ang pamangkin ni Ginoong Lucien, ay nakatayo sa pasilyo, bahagyang natatakpan ng kurtina. Pinapanood ang kanyang tiyo at ang binatang banyaga na magkausap. Makikitang hindi siya natutuwa sa tagpong iyon. Mahigpit ang kanyang pagkakatikom ng mga kamao at malamig ang titig kay Miguel. Hindi sumasang-ayon si Victor na may ibang taong napalapit sa kanyang tiyo, lalo na't patungkol sa gantimpala at kayamanan. Sa likod ng isang magarang haligi, tahimik niyang binitawan ang isang mahinang buntong hininga ng inis bago umalis nang walang nakapansin.
Ang aninong iyon ni Victor ay tila babalang nagbabadya ng mga susunod na pagsubok na kakaharapin ni Miguel sa piling ng pamilyang Beaumont. Makalipas ang ilang oras ng pag-uusap at pagpapakilala sa mansyon, nagpaalam din si Miguel na kailangan niyang bumalik sa cafe upang ipagbigay alam kay Monsieur Bernard na ligtas siya at ipaalam na magre-resign na siya sa trabaho roon. Bagaman ayaw sana siyang paalisin ni Ginoong Lucien agad, nauunawaan ng matanda na may mga bagay pang dapat ayusin si Miguel sa dating buhay nito. Bukas, formal nating ipapahayag na ikaw ay aking espesyal na katuwang sa mga proyekto kong pangkawang gawa, nakangiting sabi ni Ginoong Lucien. Sigurado akong ikagugulat ito ng marami, pero karapat dapat ka, Miguel. Tumango si Miguel, dama niya ang pasasalamat at pananabik. Binigyan siya ng matanda ng sariling driver at kotse para ihatid siya pa uwi ng gabing iyon at nangakong magkikita ulit kinabukasan upang umpisahan ang pagtupad sa pangako nitong gantimpala. Habang pauwi, hindi mapawi ang ngiti at pagkabahala sa mukha ni Miguel. Masaya siya dahil sa di inaasahang biyaya, ngunit nag-aalala siya kung paano niya haharapin ang boss niyang si Monsieur Bernard at ang mga katrabaho, lalo na si Camila. Naisip niyang dumaan muna sa kanyang inuupahang silid upang magnilay-nilay bago magpakita sa kafe. Ngunit pagdating ng sasakyan sa tapat ng kanyang apartment, napansin niyang nakaawang ang pinto nito. Marahan siyang bumaba ng kotse at sinenyasan ng driver na maghintay lang. Sa isip niya, baka nakaligtaan niyang ilak kaninang umaga sa pagmamadali. Dahan-dahang pumasok si Miguel sa maliit niyang kwarto. Madilim at tanging ilaw mula sa lampara sa lansangan ang tumatagos sa bintana. Agad niyang napansin na magulo ang loob. Bukas ang drawer, nagkalat ang ilang damit sa sahig, para bang may naghalughog. Kinabahan si Miguel. Nanakawan ba ako? Naisip niya. Agad niyang sinuri ang mga gamit. Ang maliit niyang ipon na nakatago sa ilalim ng kutsyon ay naroon pa rin. Ang lumang larawan ng kanyang pamilya at ibang dokumento ay nagkalat ngunit mukhang hindi naman kinuha. Wari may hinahanap ang sino mang pumasok. Sa pag-aakalang wala na ang salarin, tumalikod si Miguel upang lumabas at balak sana niyang tawagin ang driver para humingi ng tulong. Ngunit pagbaling niya sa pinto, halos mabunggo niya ang isang anino na biglang sumulpot doon. Si Rene, ang katrabaho niyang Belgian na laging naiinggit sa kanya. Nakangisi ito, ngunit hindi maikukubli ang bakas ng halatang pagmamadali at tensyon sa muka. Rene, anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko? Ikaw ang naghalughog ng mga gamit ko? Galit at gulat na tanong ni Miguel. Imbis na sumagot ay itinulak ni Rene si Miguel papaloob at sinarhan ang pinto sa likuran niya. Miguel, hindi ko sinasadyang marinig ang usapan kanina sa kafe tungkol sa gantimpala sa matandang tinulungan mo. Nagmamadaling wika ni Rene, habol ang hininga. Alam kong mayaman ang tumanggap sa'yo. Baka naman pwedeng makiambag ako sa swerteng iyan. Sa sinabing iyon ay napagtanto ni Miguel na nakita marahil ni Rene mula sa likod ng kafe nang sunduin siya ng mga sasakyan. At sa matinding pag-usisa o inggit ay sinundan siya hanggang dito. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, tanggi ni Miguel, bagaman baka sa mukha niya ang kaba. Umalis ka sa pamamahay ko, Rene. Wala kang karapatan dito. Lumapit si Rene at sa ilalim ng mahinang ilaw ay kumislap ang isang patalim na hawak nito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Huwag ka nang magmaang-maangan, Miguel. Narinig kitang tinawag kanina ng mga bantay. Alam kong may malaking pera o anumang gantimpala kang makukuha. Bahagyang garalgal ang boses ni Rene, halatang desperado. Kailangan ko rin yan. Nahihirapan na rin ako. Hindi fair na ikaw lang ang susuwertehin. Natigilan si Miguel. Alam niyang nagdidilim ang isip ni Rene at maaaring mapahamak siya. Walang ibang tao sa paligid at malayo ang driver sa labas para marinig sila sa loob. Rene, kaibigan, simula niya,
Ngunit sinigawan siya nito. Hindi tayo magkaibigan. Ilabas mo ang perang bigay sa'yo o tatawag ako ng pulis at sasabihing ninakaw mo yan sa kafe. Tuluyang nainis si Miguel. Wala akong ninakaw, Rene. At kung may gantimpala man ako, pinaghihirapan ko iyon sa mabuting paraan. Wala kang karapatang angkinin iyon. Sagot niya ng matapang, kahit pa kumakabog ang dibdib niya. Biglang sinunggaban ni Rene ang kwelyo ni Miguel at idinikit ang patalim sa dibdib ng binata. Bigyan mo ako ng parte, ngayon din. Mariing utos niya. Ramdam ni Miguel ang talim na dumidiin sa kanyang uniform. Sa isang iglap, nagpanting ang tainga ni Miguel. Sumilay ang lahat ng hirap at galit na kinimkim niya sa mga mapangmata na customer, sa sindikatong nambibiktima sa kanila, at ngayong sa isang kasamahan panghandang manakit dahil lamang sa inggit. Sa isang maliksing galaw, nagawa niyang hawakan ang kamay ni Rene at itulak palayo ang patalim, sabay sikad sa tiyan nito. Napaaray si Rene at nabitawan ang patalim na nahulog sa sahig. Nagpambuno ang dalawa sa makipot na silid. Sinubukan ni Rene na sapakin si Miguel, ngunit nakailag ang binata at naitulak si Rene sa may lamisita, dahilan upang matumba ito at mauntog ng bahagya. Napatigil si Rene, hilo at nawalan ng balanse. Humihingal si Miguel habang dinampot ang patalim at itinapon ito sa malayo, tapos ay lumapit sa nakasalampak na si Rene. Tama na, Rene, ayokong may masaktan sa atin, mahinahong sabi ni Miguel, bagamat nanatiling alerto sakaling muling sumugod ang lalaki. Bago pa makasagot si Rene, biglang bumukas ang pintuan. Sumilip ang driver na inutusan ni Ginoong Lucien. Narinig pala ang kalabugan sa loob. Is everything all right, sir? Tanong nito sa Ingles. Kita sa mukha ang pag-aalala. Saglit na nagkatitigan si Miguel at Rene. Alam ni Rene na kung magsumbong si Miguel ay maaari siyang madakip ng mga pulis sa tangkang pananakit. Namutla si Rene at mabilis na tumayo. Tinulak si Miguel sa gilid at kumaripas ng takbo palabas. Mabilis na nawala sa dilim ng lansangan. Hey! Sigaw ng driver, pero pinigilan siya ni Miguel. Hayaan mo na siya. Hiyang-hiya si Miguel sa driver na saksi sa gulo. Pasensya na sa abala. May konting di pagkakaunawaan lang. Paliwanag niya habang isinara ang kanyang nagkalat na drawer. Tiningnan lang siya ng driver na tila nagduda kung kailangan bang bantayan si Miguel. Gusto mo bang ihatid na kita sa ibang lugar na ligtas? Alok ng driver. Umiling si Miguel. Ayos lang ako. Pabalik na rin ako sa trabaho sandali para makapagpaalam. Sa totoo lang, nanginginig pa ang tuhod niya sa nangyari. Hindi niya sukat akalain na magagawa iyon ni Rene. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa kafe, iniisip ni Miguel ang sunod-sunod na pangyayari. Ang pulubi, ang gantimpala, at si Rene na muntik na siyang saktan. Napahawak siya sa upuan at napabuntong hininga. Sa isang araw, biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay sa paraang di niya inasahan. At mukhang hindi pa rito natatapos ang mga pagsubok. Sino pa kaya ang maaaring maghangad sa bagong swerteng natamo niya? Pagdating sa kafe, gabi na at patapos na ang mga gawain. Nadatna ni Miguel sina Camille at Monsieur Bernard na nagsasara ng pinto. Nagulat sila na makita si Miguel na namumutla at medyo gusot ang damit. Agad siyang nilapitan ni Camille. Miguel, Diyos ko, ayos ka lang ba? Kanina ka pa namin iniisip. Bulalas niya, sabay tingin sa ayos ng binata. Pati si Monsieur Bernard ay napatigil. Ano nangyari sa'yo, Hijo? Bakit ganyan ang itsura mo? Umiling si Miguel. Mahabang kwento po, pero ayos lang ako. Kailangan ko lang po sanang magpaalam na magre-resign na ako sa cafe. Napaawang ang bibig ni Monsieur Bernard. Halatang hindi inaasahan ang agarang pagbitiw ni Miguel. Si Camille na may nabigla rin at nalungkot ang mga mata. Bakit biglaan? Mahinang tanong ng dalaga. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Camille. Tinitiyak na maintindihan siya nito. Camille,
Dumating ang oportunidad na matagal ko nang pinangarap. Iyong matandang tinulungan ko. May kaya siya at tutulungan niya akong abutin ang pangarap ko. Kailangan ko itong tanggapin para sa pamilya ko at para na rin sa kinabukasan ko. Habang sinasabi niya iyon, may kirot sa puso niya dahil alam niyang maaaring lumayo siya sa babaeng mahal niya. Tahimik na tumango si Camille, pilit na ngumiti kahit bakas ang lungkot. Masaya ako para sa iyo, Miguel. Alam kong matagal mo nang hinintay iyan. Wika niya. Si Monsieur Bernard naman ay nagbuntong hininga pero tinapik ang balikat ni Miguel. Kahit masakit mawalan ng isang mahusay na trabahador, hindi kita pipigilan. Mukhang magandang pagkakataon iyan para sa iyo. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa cafe. Wika ng matanda. Sa unang pagkakataon ay nakitang ngumiti sa kanya nang may paghangang tunay si Monsieur Bernard. Nagpaalam si Miguel sa mga katrabaho. Si Rene ay hindi na niya nakita roon. Napag-alaman niyang nagdahilan na masama ang pakiramdam at maagang umuwi. Marahil dala ng hiya o takot sa nangyari sa kanila. Sa isip ni Miguel, sana'y matuto si Rene sa nangyari at hindi na maulit iyon. Nang sila na lang ni Camille ang natira sa labas ng cafe, tahimik na naglakad ang dalawa sa tabi ng kalsada. Inihatid siya ni Camille pabalik sa naghihintay na sasakyan. Bago siya sumakay, hinarap niya ang dalaga. Camille, maraming salamat sa lahat. Hindi ko kakayanin lahat ng ito kung wala ka kanina pa. Mahina niyang sabi. Halos pabulong na sumagot si Camille. Babalik ka ba bukas? O, ito na ang huli? Napayuko si Miguel. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito, Camille. Pero pangako, hahanap ako ng paraan para makita ka. Hindi ko kayo kakalimutan ni Monsieur Bernard. Ikaw, lalong-lalo na ikaw, anya, at tinitigan ang mga mata ng dalaga. Hindi na nagpigilan ni Camille ang luha na kanina pa pinipigil. Mabilis niya itong pinunasan. Mag-iingat ka palagi, Miguel. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sagot niya, sa kabahagyang tumingkayad at hinalikan si Miguel sa pisngi. Nagulat man, ngumiti si Miguel nang may halo ring lungkot. Bitbit ang pangakong iyon at ang init ng halik sa kanyang pisngi, sumakay na siya sa sasakyan. Habang papalayo, nakita niya sa salamin si Camille na nakatayo pa rin. Pinapanood ang pag-alis niya. Inukit ni Miguel sa puso ang larawang iyon ng dalaga, ang kaibigan at minamahal na nagpaalam sa kanya sa gabing nagbabadya ng bagong buhay. Hindi niya alam kung ano ang darating sa mga susunod na araw, subalit dama niya ang kaba at pananabik sa pagkakataong binuksan ng tadhana, kasabay ng pag-aalala sa mga maaaring balakid na kakaharapin. At hindi nga nagkamali si Miguel. Sa pagpasok niya sa mundo ni Lucien Beaumont, paparating pa lang ang tunay na pagsubok. Kinabukasan, isang malaking anunsyo ang bumulaga sa pahayagan at sa mga usap-usapan sa buong Paris. Milyonaryong negosyante, natagpuan. Matapos ang ilang buwang pagkawala, may kasamang misteryosong kabataang tagapagmana. Bagamat hindi pinangalanan si Miguel sa balita, may paglalarawan sa isang binatang kasama ni Ginoong Lucien Beaumont na pinaniniwala ang pagpapakilala umano bilang katuwang sa negosyo at posibleng tagapagmana. Nagulantang ang mga kakilala at kamag-anak sa balitang ito, lalo na si Victor Beaumont na noon ay nasa isang pulong ng mga shareholder ng kumpanya ng kanyang tiyo. Galit na galit si Victor habang binabasa ang headline ng dyaryo. Alam niyang ang tinutukoy na binata ay si Miguel, ang estrangherong tinulungan ng kanyang tiyo. Sa mansyon naman ni Ginoong Lucien, abala ang buong staff sa paghahanda ng isang piging sa gabing iyon. Ipagkikilala kasi ni Lucien sa lipunan at sa mga pinagkakatiwalaan niya si Miguel bilang espesyal na tao sa kanyang buhay ngayon. Abot-abot ang kaba ni Miguel nang malamang dadalo ang mga maharlika, negosyante at kahit ilang opisyal ng gobyerno sa okasyon. Hindi ako sigurado kung handa ako, Ginoong Lucien, sabi niya habang sinusukatan ng bagong ternong damit. Isa lang po akong simpleng tao. Tinapik siya ni Lucien sa balikat. Miguel, anak, walang ibang mas mahalaga kundi ang kalooban.
Tandaan mo, kaya kitang ipinakilala ay dahil karapat dapat ka. Nasa likod mo ako. Napangiti si Miguel sa tinura ng matanda. Sa maikling panahon ay itinuring na rin niyang parang lolo o ama si Ginoong Lucien. Isang taong nakatagpo siya ng pagkalinga at gabay. Maya-maya, habang patuloy ang paghahanda, isang tauhan ang lumapit kay Lucien at may ibinulong. Biglang sumeryoso ang mukha ng matanda. Miguel, anak, may kailangan akong asikasuhin sandali. Nasa opisina lang ako sa itaas kung may kailangan ka. Paalam niya at tumango si Miguel. Sa paglabas ni Lucien ng silid, hindi sinasadyang naiwan niyang nakaawang ang pinto. May narinig na mga boses si Miguel sa pasilyo, kaya lumapit siya. Si Lucien at ang pamangkin nitong si Victor ang nag-uusap. Medyo malakas ang tono ni Victor. Tiyo, paano niyo nagawang ipagpalit ang sariling dugo sa isang di kilalang tao? Mariing sabi ni Victor sa Pranses, ngunit sapat na upang maintindihan ni Miguel ang ibig nito kahit paputol-putol ang dating sa kanya. Sumagot si Lucien, payapa ngunit may diin. Hindi mo naiintindihan, Victor? Hindi mo naintindihan? Ang pagiging karapat-dapat ay hindi nasusukat sa dugo o yaman. Lalo pang tumaas ang boses ni Victor. Isa akong bowman. Ako ang iyong kadugo. Ako dapat ang pinapahalagahan mo. Halos pasigaw na iyon. Sa puntong iyon, nakita ni Miguel mula sa siwang ng pinto na hinawakan ni Victor ang braso ng matanda. Matagal na kitang pinagbibigyan tiyo, ngunit huwag niyo akong itulak sa isang sulok. Kumuwestiyon pa siya. Ano bang karapatan ng Miguel na iyon? Dahil lang ba binigyan kanya ng kape? Papamigay mo na sa kanya ang lahat ng pinaghirapan mo? Nanginginig sa galit si Victor. Dito na lumabas mula sa anino si Miguel, hindi na nakapagpigil. Wala po akong intensyong agawin ang anumang pagmamay-ari ninyo. Malakas ngunit magalang niyang sabi. Nagulat ang magtyo at napalingon sa kanya. Miguel? Ani Lucien, tila nag-aalala sa maaaring maging komprontasyon. Tinitigan ni Miguel si Victor. Ginoong Victor, nauunawaan ko ang nararamdaman ninyo. Hindi ko man kayo kadugo, ni wala akong balak na humalili sa lugar ninyo. Ang tanging hangarin ko ay suklian ang kabutihang loob ng Tiyolo Lucien nyo sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanya. Wala akong interes sa yaman ninyo. Napangisi si Victor. Madaling sabihin, ngunit ang totoo, tinatagpas mo ang dapat ay para sa akin. Humakbang siya palapit kay Miguel at bumulong ng madiin. Hindi mo kilala ang pinapasukan mo, bata. Kung ako sa'yo, umalis ka na habang maaga pa. May pagbabanta sa boses nito na nagbigay ng lamig sa kalamnan ni Miguel. Bago pa lumala ang tensyon, umatras si Lucien at pumagitna sa kanilang dalawa. Tama na yan, Victor. Kakausapin kita mamaya sa ibaba. Miguel, halika na. Ang marahang utos ni Lucien habang hinahatak si Miguel palayo sa pamangkin. Nagkatitigan pa sina Miguel at Victor. Ang isa'y may halo ng habag at prinsipyo sa mata, ang isa na may nagliliyab sa galit at paninibugho. Lumipas ang ilang oras at nagdatingan na ang mga panauhin para sa piging. Nagsuot si Miguel ng maayos na itim na suit at nakihalubilo sa mga bisita kasama si Ginoong Lucien. Kay Miguel, ipinakilala ni Lucien ang mga kaibigang negosyante at maging ilang opisyal ng charitable foundation nito. Magiliw namang bumati ang binata at buong pagpapakumbabang tinanggap ang kanilang pagbati. Marami ang nagtaka at nag-usisa kung paano nagkakilala ang dalawa. Tawa ni Lucien. Isang mahiwagang pagkakataon sa lansangan. Isa siyang mabuting Samaritano. Ngumingiti lang si Miguel sa tuwing papisil sa balikat niya ang matanda, na para bang sinasabing, nandito ako, huwag kang mag-alala. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagbigay ng maikling talumpati si Ginoong Lucien sa harap ng mga bisita. Ipinahayag niya ang pagpapahalaga kay Miguel sa harap ng lahat. Sa maraming taon, akala ko ay nabigo na akong makatagpo ng tunay na tagapagmana,
hindi lamang ng aking yaman kundi ng aking adhikain. Ngunit sa isang hindi inaasahang araw, nakilala ko si Miguel, isang binatang nagpaalala sa akin na may liwanag pa sa kabutihan ng puso. Nagpalakpakan ng mga tao at tinawag ni Lucien si Miguel sa tabi niya. Namula si Miguel sa hiya, subalit hinarap niya ang mga tao at bahagyang yumuko bilang paggalang. Sa gilid ng bulwagan, nakita niyang nakatayo si Victor. Hindi makikitaan ng emosyon ng muka, nakatitig sa kanila. Pagkatapos ng talumpati, nagpatuloy ang kainan at sayawan. Sandaling nakahinga nang maluwag si Miguel at nagtungo sa terasa ng mansyon upang sumagap ng hangin. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng Paris sa di kalayuan. Iniisip niya si Camille at ang mga katrabaho. Sana naririto si Camille, mas masaya sana ako, bulong niya sa isip. Sa kanyang pag-iisa sa terasa, hindi niya agad napansin na may lumapit sa kanyang likuran. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. May humawak ng mahigpit sa kanyang bisig at may matalas na bagay na idinikit sa kanyang tagiliran. Huwag kang kikilos, banta ng isang pamilyar na tinig. Si Victor, nalaglag ang puso ni Miguel sa kaba. Walang taong makakakita sa kanila sa bahaging iyon ng terasa dahil natatakpan ito ng kortina mula sa loob. Ginoong Victor, anong bulong ni Miguel? Ngunit diniina ni Victor ang patalim sa tagiliran niya. Sapat para maramdaman ang hapdi ngunit di pa nasusugatan. Shh! Tahimik! Anas ni Victor. Ayokong umabot sa ganito, Miguel. Pero hindi mo ako binigyan ng pagpipilian. Kung sa pera ito nagkakamali kayo. Simula ni Miguel, subalit tinapik siya ni Victor ng blade sa tagiliran. Mas tumindi ang kirot at napasinghap si Miguel. Hindi mo naiintindihan. Matapos ang lahat ng taon ng pagtitiis ko sa anino ng aking tiyo, dumating ka at nanganganib na mawala lahat ng inaasahan kong pamana. Madiin na wika ni Victor sa likuran ni Miguel. Kaya kong tiisin na buhayin siya sa ilusyon niya bilang pulubi noon. Pero ngayong bumalik na siya sa impluensya at idinadawit ka pa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nais ni Miguel na lumaban o kumawala. Pero naisip niyang delikado ang sitwasyon. Wala siyang dalang kahit anong proteksyon at nasa kalamangan si Victor dahil sa patalim nito. Ano pong balak niyo? Mahinang tanong ni Miguel, pilit kinalma ang boses. Simple lang, aalis tayo dito. Ihahatid kita sa lugar kung saan maaari tayong mag-usap ng masinsinan. Malayo sa tiyuhin ko at sa mga tao niya, tugon ni Victor. At sisiguraduhin kong mapapapirma kita sa isang kasunduan na tatanggi ka sa anumang mamanahin o gantimpala sa Tiyo at lalayo ka sa buhay namin, kapalit ng ligtas mong pag-alis mula rito. Nag-init ang dugo ni Miguel. Gusto niyang isigaw kay Victor na wala siyang balak nakawin ng anumang mana. Pero ngayon, malinaw na hindi makikinig ang lalaking ito sa katuwiran. Sa ilang buwang pagbabalat kayo ni Ginoong Lucien, malamang ay pinangunahan na ni Victor ang kontrol sa negosyo at yaman. At ngayon natatakot siyang maagaw ito pabalik. At kung tumanggi ako? Mahina ngunit matapang na tugon ni Miguel. Saglit na natawa si Victor sa tanong. Huwag mo na akong subukan, bata. Ayaw kong may madugong mangyari sa pagdiriwang na ito. Pero gagawin ko ang kinakailangan. Napalunok si Miguel. Alam niyang seryoso si Victor. Sa isang iglap, naramdaman niyang iginya siya nito papalayo sa terasa, patungo sa gilid ng mansyon kung saan may nakaantabay na maliit na gate papunta sa garahe. Nakita iyon ni Miguel kanina, malayo sa prying eyes ng mga bisita. Maglakad ka na parang normal, nakangiti kung may makakasalubong, utos ni Victor, at huwag kang gagawa ng eksena. Lumakad nga si Miguel, kasabay ni Victor na nakahawak pa rin sa kanyang braso, na parang magkaibigan silang nakikipag-usap. May ilang dumaan pero hindi naman sila pinansin. Malapit na sila sa maliit na gate nang biglang sumulpot si Camille mula roon. Si Camille na hawak pa ang maliit na bag at halatang kagagaling lang sa biyahe. Nagulat si Miguel at lalo na si Victor. Miguel! Masayang tawag ni Camille.
Nag-aalala ako kaya nagpunta ako rito. Ayokong umalis ka nang hindi nagpapaalam ng maayos. Hindi siguro nakatiis si Camille na hindi sundan si Miguel at nakiusap sa tiyuhin niyang si Monsieur Bernard na payagan siyang humabol sa piging. Bago pa man makasagot si Miguel, mabilis na hinatak siya ni Victor patalikod, itinago sa likod ng pader sa tabi ng gate. Huli na nang mapansin ni Camille ang lalaking nakasunod kay Miguel. Sino? Naputol ang tanong ni Camille nang makitang inilabas ni Victor ang patalim at itinutok kay Camille. Sumama ka na rin. Napakaswerte ko naman. Nanlalamig na wika ni Victor. Dalawa pa kayo ngayon ang alas ko. Namilog ang mga mata ni Camille sa gulat at takot. Miguel, anong nangyayari? Basag ang boses niyang tanong. Camille, tumakbo ka. Pasigaw na utos ni Miguel, ngunit mabilis na nahablot ni Victor si Camille sa braso at nahatak papalapit sa kanila. Nabitawan ni Victor si Miguel upang hawakan ng mahigpit si Camille, na ngayon ay itinutok niya ang patalim sa leeg. Huwag kang lalapit, Miguel, kundi... Banta ni Victor habang idinidiin ang talim sa makinis na leeg ng dalaga. Napahinto si Miguel, di alam ang gagawin. Parang tumigil ang mundo niya sa takot na baka saktan ni Victor si Camille. Huwag maawa ka. Garalgal ang tinig ni Miguel, nakataas ang kamay na sumuko. Gawin mo ang gusto mo sa akin, pero pakawalan mo si Camille. Wala siyang kinalaman dito. Nakatakas ang isang luha sa mata ni Miguel habang nakikiusap. Si Camille naman ay napapikit at nanginginig, ngunit pilit pinatatag ang sarili. Humigpit ang panga ni Victor. Gusto mo ng drama? Sige, isasama natin siya para tiyak na susunod ka sa gusto ko. Kung hindi, sa kanya ako unang maniningil. Hinila ni Victor ang kawawang si Camille palabas ng gate patungo sa garahe. Walang nagawa si Miguel kundi sumunod. Halos manlambot ang mga tuhod sa bawat hikbi ni Camille. Sa garahe, may nakahandang kotse si Victor, isang itim na sedan. Dito pa lang napagtanto ni Miguel na planado na ni Victor ang pagkidnap sa kanya mula pa kanina. Bukas ang pinto ng likod. Sumakay kayong dalawa. Utos ni Victor. Wala silang nagawa kundi sumunod. Sumakay si Miguel sa kabilang side. Si Victor naman ay isinakay si Camille sa kabila nang di inaalis ang patalim sa tabi niya. Pagkaupo ni Camille, mabilis ding sumakay si Victor sa tabi niya sa likod, kaya sandwich nila si Camille sa gitna. Agad naglock ang mga pinto at pinaandar ni Victor ang sasakyan gamit ang spare key na naroon na. Sa pag-andar ng sasakyan palabas ng bakuran, bahagyang nakahinga ng maluwag si Victor. Walang nakapansin sa kanilang pag-alis dahil abala ang lahat sa piging. Nagdilim ang paligid ng mga lansangan. Sa isipan ni Miguel, kailangang makaisip ng paraan. Kahit takot na takot siya para kay Camille, alam niyang di sila maaaring sumuko na lang sa masamang balak ni Victor. Habang nagmamaneho si Victor ng mabilis palayo, nagsalita siya. Ngayon, dalawa kayong problema ko. Miguel, bubuksan mo ang glove compartment sa harap at kukunin mo ang posas na nariyan. Nagulat si Miguel. Handa nga ang lahat pati posas. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kamay ngunit sinunod ang utos. Posasan mo ang sarili mo sa upuan. Matigas na wika ni Victor habang panandali ang iniaangat ang patalim kay Camille bilang babala. Habang ikinakabit ni Miguel ang posas sa kaliwang kamay niya at sa metal handle ng pinto, nag-isip siya. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Kailangang makawala kami rito. Hindi pwedeng dito magtapos ito. Napatingin siya kay Camille. Bagamat takot ay nakita niyang buo ang loob ng dalaga. Nakatitig sa daan at tila nag-iisip din ng paraan. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang isang tagong bahagi ng lungsod, malapit sa isang abandonadong bodega sa gilid ng Ilog Sen. Huminto roon ang kotse. Tahimik at madilim ang kapaligiran. Tanging ang ilaw ng sasakyan ang lumalatag sa bakanteng lote. Tamang-tama, walang istorbo. Malamig na sabi ni Victor. Dito natin pag-uusapan ang kasunduan.
Pinababa ni Victor si Miguel mula sa kotse. Tinanggal muna ang posas sa pinto ngunit nanatiling nakakabit sa kamay ni Miguel at dinala sa harap ng sasakyan. Hinila niya palabas si Camille na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Tumayo silang tatlo sa harapan ng mga headlight ng kotse. Sa malayo, maririnig ang mahina at malungkot na agos ng ilog. "Ano ba talaga ang gusto mo, Victor?" Sigaw ni Miguel, hindi na nakapagpigil. "Sabihin mo nang maliwanag at tatapusin na natin ito. Basta pakawalan mo si Camille, pakiusap." Itinulak ni Victor si Camille papalapit kay Miguel at sinabing, "Hawak ko na kayo pareho. Walang tatakas. Ang gusto ko, isusulat mo na itinatakwil mo ang anumang karapatan o posisyon na ibibigay sa iyo ng tiyuhin ko at aalis ka sa bansang ito. Ngayon din." Mabilis na naglabas ng papel mula sa bulsa si Victor, isang handang dokumento, at inihagis ito kay Miguel. Nahulog ito sa paanan ni Miguel. "Pirmahan mo." Napatingin si Miguel sa papel sa lupa. Sa malamlam na liwanag, nabasa niya ang nakasulat na Pranses. Isang deklarasyon na isinasalin sa Tagalog na tinatanggihan niya ang anumang mana at nangakong di na muling lalapit kay Lucien Beaumont. Parang umalab ang dugo ni Miguel. Alam niyang kapag pinirmahan niya iyon, tuluyang mawawalan ng kabuluhan ang pagtitiwala ni Ginoong Lucien sa kanya at muli siyang babalik sa dati. O mas masahol pa, mapapalaya siya ng walang napala. Ngunit naroon si Camille, umiiyak at naghihintay. "Miguel, huwag mo nang alalahanin ako," mahinang wika ni Camille. "Huwag mong sayangin ang tiwalang ibinigay sa'yo. Lalaban tayo." Napatitig si Miguel kay Camille. Nakita niya ang determinasyon sa kabila ng takot sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, tumibay ang pasya ni Miguel. "Hindi ako pipirma, Victor," madiin niyang sabi habang marahang umiiling. "Sinisira mo ang buhay ng sariling pamilya mo dahil sa kasakiman. Hindi ko kayang maging bahagi niyan." Nagngalit ang mukha ni Victor. "Anong akala mo, bayani ka?" Sigaw niya at biglang tinulak si Camille palayo. Sabay sugod kay Miguel at sinuntok ito ng malakas sa sikmura. Napadaing si Miguel at natumba. Ngunit nakaposas pa rin ang kaliwang kamay sa kanang kamay ni Camille. Na kanina pa niya pala hinawakan ng palihim habang nag-uusap sila. Ipinosas niya ng mabilis sa kamay nito nang itulak siya ni Victor para hindi mahila ng husto ang dalaga kanina. Dahil dito, nang itinulak ni Victor si Camille, naiangat ni Miguel ang kaliwang kamay niya at kasama ang kamay ni Camille, kaya hindi tuluyang nasaktan ang dalaga at nanatili silang magkadugtong. Nagulat si Victor sa nakita. Magkadikit ngayon si Miguel at Camille sa posas. "Matalino," malamig na puna ni Victor. "Ngunit hindi sapat ang katalinuhan mo." Hinugot ni Victor mula sa kanyang likod ang isang bagay na kumislap, isang baril. Itinutok niya ito kay Miguel. "Ngayon, pipirma ka o babariling ko siya sa harap mo," sabi ni Victor. Ang baril ay nakaturo ngayon kay Camille na nakakaposas kay Miguel. Humarang si Miguel sa harap ni Camille, nakataas ang mga kamay. Walang kalaban-laban sila sa sandata ni Victor. Sa isip ni Miguel, ito na ba ang katapusan? Kasabay ng mabilis na tibok ng puso niya ay ang pagsuko niya ng lahat ng pangarap kung kapalit man nito ang buhay ni Camille. Biglang may narinig silang sigaw sa di kalayuan. "Pulis! Itapon mo ang baril!" Sigaw ng isang lalaki. Napalingon silang tatlo. May paparating na 2 pulis. Nakatutok ang baril kay Victor. Kasunod nila ay sina Ginoong Lucien at Monsieur Bernard. Palaisipan kung paano sila nakarating doon, ngunit wala ng panahon upang mag-isip. Nagulantang si Victor, saglit na nawala ang atensyon. Sinunggaban ni Miguel ang pagkakataon. Mabilis niyang sinipa ang kamay ni Victor na may hawak ng baril. Bang! Pumutok ang baril, ngunit sa ere at di tinamaan si Miguel o si Camille. Nalaglag ang baril sa semento. Sa isang iglap, dumiretso si Miguel ng suntok sa panga ni Victor na ikinabagsak nito sa lupa.
Napuno ng sigawan at apak ng mga paa ang paligid. Dali-daling sumugod ang mga pulis at inagaw ang baril, sabay pinosas ang tuliro at tuluyang natalong si Victor. Yumakap si Camille ng mahigpit kay Miguel habang sila'y nakaposas pa ring magkasama. Tumakbo rin palapit si Lucien sa kanila. "Miguel, Camille, salamat sa Diyos. Ligtas kayo." Lumuluhang sabi ni Ginoong Lucien. Saka pa lang napansin ni Miguel na naroon din si Monsieur Bernard na humahangos. Lumapit ito kay Camille at yinakap ang pamangkin. Salamat. At walang nangyaring masama sa iyo," sambit ng matanda. Naiiyak na si Miguel. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Takot, tuwa, galit, at pasasalamat. Nagpaliwanag si Lucien habang inilalayo ng mga pulis si Victor. "Miguel, nagduda na ako kanina pa sa ikinikilos ni Victor. Nang mawala kayo ni Camille sa piging, agad akong nagpatawag ng pulis at si Monsieur Bernard naman ang nakakita kay Camille na pumasok kanina. Kaya sinabi niyang maaaring sinundan ka niya. Sinundan namin ang direksyon ng kotse sa tulong ng driver mo. Natunto namin kayo bago pa may masamang nangyari." Nilingon ni Miguel si Victor na nooy isinakay na sa police car. Nakayuko at tikomlabi. Hindi ito tumitingin sa kanila. Kita sa postura ni Victor ang pagbagsak ng kanyang plano. At marahil ngayon niya nare-realize ang kabiguan. Nilapitan sila ng isang pulis upang kalagan ang posas sa kamay nila Miguel at Camille. Nang makawala, agad na hinawakan ni Miguel ang mukha ni Camille. Tinitingnan kung nasaktan ba ito. "Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Sunod-sunod ang tanong niya. Umiling si Camille. "Ayos lang ako. Dahil sa'yo." At walang patumanggang niyakap niya si Miguel ng mahigpit. Niyakap siya pabalik ng binata. Sa wakas ay napahinga ng maluwag. Tumango ang pulis sa kanila at nagpaalam na ihahatid na si Victor sa presinto. Bago sumakay ng kotse ang pulis, lumapit si Lucien at may iniabot na isang manipis na folder sa opisyal. Nariyan ang mga ebidensya ng pandaraya at planong pananakit ni Victor. Sana'y managot siya sa batas. Matatag na wika ni Lucien. Tumango ang opisyal. "We'll make sure of it, sir." Lumayo na ang mga pulis. Tuluyang dinampot ng gabi si Victor at ang kaniyang kasakiman. Sa bakanteng lote, naiwan sina Miguel, Camille, Lucien at Monsieur Bernard. Lumapit si Lucien kay Miguel at niyakap ang binata ng mahigpit na tila tunay na anak. "Patawarin mo ako, Miguel. Sa nailagay kita sa panganib. Kung alam ko lang sana." Pinahid niya ang luha sa kanyang mata. "Hindi ko akalaing magagawa iyon ng sariling dugo ko. Utang ko sa iyo at kay Camille ang aking buhay ngayong gabi." Umiling si Miguel. "Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Ginawa ko lang ang tingin kong tama. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo at sa mga mahal ko." Napatingin siya kay Camille habang sinasambit iyon. Nagkatinginan sila at bagaman hindi binanggit ang salitang mahal, ay malinaw sa kanilang dalawa ang nais ipahiwatig ni Miguel. Napayuko si Camille, ang pisngi niya'y namumula kahit malamig ang gabi. Lumapit si Monsieur Bernard sa kanila. "Hindi ko sukat akalain na hahantong sa ganito, Miguel. Anya, naparito ako dahil nag-alala ako nang tumawag si Camille sa akin na may kutob siyang nasa panganib ka. Ikinagagalak kong ligtas kayo pareho." Ngumiti si Miguel sa kanyang dating boss. "Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Kahit po paano, naligtasan natin." Nag-anyaya si Lucien. "Halina't bumalik na tayo sa mansyon. Hindi ko hahayaang matapos ang gabing ito na ganito ang alaala natin. Kailangan nating ipagdiwang ang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan." Sumang-ayon naman ang lahat. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, magkahawak kamay sina Miguel at Camille. Tila isang panaginip na ang lahat, ngunit ang higpit ng hawak nila sa isa't isa ay nagpapatunay na totoo ang nangyari. At totoo rin na ligtas silang dalawa ngayon. Sa pagbabalik nila sa mansyon, lihim na napangiti ang mga bituin sa kalangitan. Wari nakisaya sa pagtatagumpay ni Miguel,
hindi lamang laban sa panganib, kundi pati na rin sa paghahanap ng pag-ibig at pamilya. Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang insidente sa bodega. Puno ng pagbabago ang buhay ni Miguel simula noon. Formal nang sinampahan ng kaso si Victor Beaumont dahil sa tangkang pananakit at sa iba pang kasong may kinalaman sa pandaraya sa negosyo ni Lucien. Sa paglilitis, lumabas din ang katotohanan na may kinalaman si Victor sa pagkamatay ng anak ni Ginoong Lucien. 10 taon na ang nakakaraan. Isang katotohanang labis ikinasakit ng loob ng matanda, ngunit nagpalakas ng kanyang pasya na tama ang pagpili niya kay Miguel bilang taong pagkakatiwalaan. Nasentensyahan si Victor ng pagkabilanggo at sa wakas ay natuldukan na rin ang panganib na dulot niya. Samantala, si Miguel ay naging abala sa pagtulong kay Ginoong Lucien sa mga gawaing pangkawanggawa. Ipinakilala siya ng matanda bilang katuwang sa pamamahala ng isang bagong foundation na tutulong sa mga mahihirap. Isang advokasiyang tumimo sa puso ni Miguel. Nakita niya kung paano ginagamit ni Ginoong Lucien ang yaman nito upang makatulong sa kapwa at labis itong humanga kay Miguel. Sa katunayan, naging inspirasyon ang simpleng pagtulong ni Miguel sa pulubi na walang iba kundi si Lucien mismo upang itayo ang proyektong Cafe Samaritan. Isang programang maghahandog ng libreng pagkain at inumin sa mga homeless ng Paris ilang beses sa isang linggo gamit ang mga likom na pondo. Pinangasiwaan ito ni Miguel, katuwang si Camille, na masugid ring nagboluntaryo sa adhikaing ito. Oo, si Camille. Matapos ang gabing nailigtas silang dalawa, lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Madalas silang magkasama hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal na buhay. Dahil natigil na rin si Camille sa pagtatrabaho sa cafe nang tiyuhin matapos ang insidente. Napagpasyahan ni Monsieur Bernard na panahon na upang palayain ang pamangkin at hayaan itong tuparin ang sariling mga pangarap. Naging mas malaya na itong samahan si Miguel sa mga gawain. Naging daan ito para lalong magkalapit ang kanilang mga puso. Isang hapon, naglakad-lakad sina Miguel at Camille sa paborito nilang spot sa Paris. Ang maliit na parke malapit sa Le Petit Jardin na cafe, na ngayon ay pinamamahalaan na ng isang bagong manager dahil nagretiro na si Monsieur Bernard at umuwi sa probinsya kasama ang kanyang may bahay. Naupo silang dalawa sa dating bench na kinauupuan nila noon, kung saan minsan silang nangarap at nag-usap bilang magkaibigan. Ngayon, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi pa rin ako makapaniwala sa takbo ng buhay, wika ni Miguel habang tanaw nila ang dapit hapon na sumasayad sa tuktok ng Eiffel Tower sa malayo. Dati nangangarap lang ako rito. Ngayon heto't unti-unti nang natutupad ang pangarap na iyon. Ngumiti si Camille at sumandal sa balikat ni Miguel. Karapat dapat ka maging masaya. Pinaghirapan mo lahat ng iyan at mabuti ang puso mo. Sagot niya. At masaya rin ako na naging bahagi ako ng kwento mo. Nilingon ni Miguel ang dalaga. Hinaplos ang buhok nito. Hindi kumpleto ang kwento kung wala ka, Camille. Ikaw ang inspirasyon at lakas ko. Sa unang pagkakataon, hayagang sinabi ni Miguel ang laman ng kanyang puso. Mahal kita, Camille. Tumingala si Camille. Namumungay ang matang sinalubong ang titig ni Miguel. Miguel, mahal din kita. Walang alinlangang sagot niya. Sa saglit na iyon, walang kapantay na kaligayahan ang naramdaman ni Miguel. Marahan niyang inilapit ang kanyang muka sa dalaga at hinalikan ito. Isang banayad at taus-pusong halik sa noo. Napapikit si Camille at niyakap si Miguel ng mahigpit habang ginagawa niya iyon. Hindi man kailangan ng mga salita, damang-dama nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan ang kabaitan ni Miguel at ang kwento kung paano nagbunga ang simpleng pagtulong niya sa pulubi. Maraming na-inspire sa kwento ng baristang pinagpala dahil sa kabutihan. Sa tuwing may mahihirap na kumakatok sa pinto ng bagong bukas na Cafe Samaritan Center, naaalala ni Miguel ang kanyang pinagdaanan. Isang araw,
Habang namimigay siya ng mainit na sopa sa mga nakapilang kapuspalad, may isang binatilyong lumapit sa kanya. Payat ang bata at bakas ang gutom. Nginitian siya ni Miguel at iniabot ang sopas at tinapay. "Salamat po kuya," wika ng binatilyo sa wikang Tagalog. Nagulat si Miguel. "Pilipino ka?" Tumango ang bata. "Opo, napadpad lang po rito. Naghahanap ng oportunidad." Napangiti si Miguel at ginulo ng marahan ang buhok ng bata. "Ako rin, gaya mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Heto, may darating pang tulong bukod dyan." Tinawag niya si Camille na nasa malapit at pinakiusapang bigyan pa ng damit at makakain ng bata. Habang pinagmamasdan niya si Camille na inaasikaso ang batang Pinoy na parang isang nakababatang kapatid, nakaramdam si Miguel ng kakaibang kapayapaan at kagalakan. Napatingala siya sa langit at napabulong ng pasasalamat para sa lahat ng nangyari. Ang mga pagsubok at paghihirap na dinanas niya ay nagbunga ng magagandang bagay, tagumpay, pag-ibig at bagong pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sa mismong anibersaryo ng araw na nakilala ni Miguel si Ginoong Lucien sa lansangan, nagtipon-tipon silang lahat sa mansyon upang ipagdiwang ang okasyon. Naroon si Miguel, si Camille, si Ginoong Lucien na masiglang-masigla na sa kabila ng kanyang edad, at inimbitahan din ni Lucien si Monsieur Bernard bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanila. Isang maliit na salo-salo ang naganap. Sa kalagitnaan ng kainan, tumayo si Lucien at iniangat ang isang kopita ng alak. "Isang toast, anya, para sa aking pamilya." Sina Miguel at Camille ay nagkatinginan sa salitang pamilya. Ipinagpatuloy ni Lucien. "Kay Miguel, na itinuring kong parang sariling apo. Kay Camille na kanyang inirog, at sa mga kaibigan na naging tapat sa amin. Sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa mga himala ng tadhana." Sabay-sabay nilang itinaas ang mga baso. Nagyakap ng mahigpit sina Miguel at Lucien. "Maraming salamat po, Lolo Lucien." Pabitin ni Miguel, na ngayon ay kung minsan ay lolo na ang tawag sa matanda. "Hindi mo alam kung gaano mo binago ang buhay ko." Ngumiti si Lucien at umiling. "Miguel, anak, ako ang dapat magpasalamat. Binago mo ang pananaw ko. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay muli ng may sigla." Sa isang tabi, si Monsieur Bernard at Camille ay masayang nag-uusap. Nagpaalam ang matandang negosyante sa pamangkin. "Camille, alam kong maligaya ka sa piling ni Miguel. Nagpapasalamat ako sa Diyos at natagpuan mo ang taong tunay na magmamahal at mag-aaruga sa iyo. Patawad kung minsan ay nasakal kita sa mga alalahanin ko noon." Umiling si Camille at niyakap ang tiyuhin. "Wala kang kasalanan, tiyo. Ikaw ang nagtaguyod sa akin. At ngayon, bahagi ka pa rin ng aming kwento." Sabay silang napatawa ng mahina ng may saya. Nang gabing iyon, naglakad sina Miguel at Camille sa hardin ng mansyon. Suot ni Miguel ang isang simpleng Amerikana at si Camille naman ay nakayakap sa braso niya, balot ng malambot na shawl. Huminto sila sa tabi ng isang fountain kung saan sumasayaw ang tubig sa liwanag ng buwan. Mula sa bulsa, may inilabas si Miguel, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad kay Camille ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Nanlaki ang mata ni Camille at napatingin kay Miguel. "Miguel?" Lumuhod si Miguel sa harap ni Camille, damang-dama ang kabog ng kanyang dibdib. "Camille, ang kwento natin ay puno ng aksyon, suspense, at hiwaga. Ngunit sa lahat ng iyon, ikaw ang pinakamagandang bahagi. Hindi ko alam kung ano ang naghintay sa akin noong binigyan ko ng kape si Tatang Lucien noon. Pero isa sa pinakamalaking gantimpala na natamo ko ay ang pagmamahal mo." Tumulo ang luha sa mata ni Camille, kasabay ng pagngiti niya. Nagpatuloy si Miguel. "Handa akong harapin ang susunod pang mga kabanata ng buhay kung kasama kita. Camille, pakakasalan mo ba ako?" Hindi na nakapagsalita si Camille. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel at tumango ng paulit-ulit habang lumuluha sa tuwa. "Oo, Miguel. Oo," sigaw niya.
Natawa sa galak si Miguel at isinuot ang singsing sa daliri ni Camila. Sa ilalim ng kumikislap na langit ng Paris at sa harap ng fountain na saksi sa kanilang sumpaan, naghalikan ang magkasintahan, puno ng pag-ibig at pag-asa para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng gabi, muling binalikan ni Miguel ang hindi malilimutang sandali sa kanyang isipan. Isang tasa ng kape na inialay sa isang matandang pulubi sa gilid ng kalye. Sino ang mag-aakalang ang maliit na kabutihang iyon ang magiging simula ng malaking pagbabagong ito sa kanyang buhay? Napatingala si Miguel sa mga bituin, tanga ng kamay ng kanyang pinakamamahal na si Camille, at sa tabi ang bagong pamilya na si Lucien. Napangiti siya ng maluwag at nagpasalamat sa may kapal. Tunay nga, ang kabutihan ay may kalakip na gantimpala sa tamang panahon. Ang dating binatang barista na puno ng pangarap at pagsubok ay nakahanap hindi lamang ng tagumpay, kundi pati ng pag-ibig at katiwasayan ng loob.